Ang bilog na pH meter ay mula sa Taiwan. Japanese ang square machine. Magkatabi ang dalawa at makikita natin na magkatulad ang specs. Magkaiba ang dalawang bansang ito ngunit alam ng lahat ang tungkol sa circuit. Dalubhasa ang Taiwan sa paggawa ng mga electronic circuit. Ang lahat ng iba pang kumpanya ay madalas ding makipag-ugnayan sa Taiwan upang mag-order ng mga electronic circuit tulad ng alam ng lahat. Napakadalubhasa ng Taiwan, profesional sa pagproseso ng mga electronic circuit at ang dalawang parameter na ito ay katumbas ng isa't isa. Nilapitan ko sila para makita ng lahat sa isang kapirasong lupa, sa isang hardin at maging sa isang nakapaso na halaman. Siyempre, mag-iiba ang pH dito at doon. Hindi ito maaaring eksaktong pareho. Gayunpaman, makikita natin na ang dalawang magkatabi dito ay halos magkapantay ang antas. Maaaring alam ng mga tao na ang antas ng pH ay tulad ng index ng presyon ng dugo ng tao. Ang pH ay isang mahalagang tagapagpahiwatig ng lupa. Ang masyadong mataas o masyadong mababa ay nauugnay sa nutritional status ng lupa at nakakaapekto sa kalusugan ng mga halaman. Tama ba ang lahat? Halimbawa, ang masyadong mataas ay hindi mabuti at masyadong mababa ay hindi rin maganda. Upang ayusin ang pH sa lupa, kailangan nating malaman ang pH. Dapat alam natin kung ano ang pH na sinusukat natin para may adjust natin ito. Ang pH ng lupa ay kumakatawan sa acidity o alkalinity ng lupa at na-rate sa isang sukat mula sa 0 hanggang 14. Gayunpaman na may 0 hanggang 7 dito ay ang dalawang makinang ito ay 0 hanggang 7 mga tao. Susuriin ko ang aking hardin para makita ng lahat na ang ikapito ay isang neutral na pH na hindi acidic o alkaline. Ang lupa na may pH sa itaas ng 7 ay alkalina at ang lupa na may pH na mas mababa lamang ng kaunti sa 7 ay bahagyang acidic. Ngunit para sa karamihan ng lahat ng mga halaman, mas gusto namin ang antas ng pH sa pagitan ng 6 at 7. Dito makikita natin ang mga parameter. May mga halaman pa na nga na mas gusto ang 7 at kalahati. At pH din ang ginustong temperatura para sa mga earthworm at mga kapaki-pakinabang na microorganism sa lupa. Kung mas mataas ang pH, mas mababa ang kaasiman at fungus ng ating mga halaman. Ngayon, hinila ko ito para ipakita sa lahat. Sinusuri ko ang pH meter na ito gamit ang reset button. Doon pinindot namin ang pag-reset. Ang Japanese machine na ito, mas mahal pero walang reset button. Makikita mo dito, doon dalhin ito sa mga parameter. Ang mga parameter na ito ay nasa lupa. Kapag inilabas namin ang mga ito, wala na silang anumang kahulugan. Parehong bagay, isaksak sa lupa, may parameter. Kukunin ang pH meter, susukatin ang pH sa hardin sa ilang lugar para makuha ang average. Idaragdag ang average at ipoproseso. Ito ang Japanese machine sa kaliwa mo, may 2 button, hindi 3. Tingnan mo, wala itong reset button. Ang isang ito ay may pindutan ng pag-reset, maaring sukatin ang kahalumigmigan at pH ng sabay. Gayunpaman, ang halumigmig ay mararamdaman ng ating mga kamay at damdamin lahat. Ayan, ito, doon hawakan ito at iling para makita ng lahat. Ito ay medyo solid at mabigat, tamang-tama para sa isang Japanese machine. Nagsaksak kami, mura at matibay.